Magandang umaga sa inyong ka-listener. Nandito naman tayo sa talk natin, Divination Talk. At bago lahat, salamat sa mga tao naging way na patuloy pa rin yung talk natin. Ultimately, yung Godhead yung pinapasalamatan natin. So, meron tayong paikot-ikot muna yung talk natin kasi may mga bagay na hindi na-explain ng maayos. Ang theme po pala natin is forgiveness. Kung hindi nyo po na practice ito, malamang hindi nyo makuha yung sasabihin natin dito kasi may may condition na yung mga unforgiving na tao, yung hindi nila talaga na isabuhay yung forgiveness, yung pagpatawad, lalo na sa mga taong gusto nilang balatan, yung talagang may galit sila, hindi nila ma-forgive. Alam mo yung hindi mo mahag yung tao na galit ka, hindi ka nga makapakita sa kanya, hindi mo siya ma-treat as brother mo ulit, o sister mo, o anak mo, o tatay mo, na o ano man ang tawag mo sa kanya, relationship mo. Hindi po para sa inyo yung talk na to. Better maghanap kayo dyan ng mga pwede nyo pakinggan sa social media na maka-entertain sa inyo. Wag lang po ito kasi wala ring magiging silbi yung talk. Magsasayang lang kayo ng load nyo. So ngayon, balik tayo. Kung nagawa nyo yan, balik tayo sa talk natin. Nasabi kong topsy-turvy yung dahil sa 12 card. Hangman ang tawag dyan. Yung hangman po, nakabaliktad po yan. Tingnan nyo sa tarot cards. Bakit siya nakabaliktad? Dahil kailangan mong tingnan yung mundo sa ibang pananaw. Ay, inulit ko na naman. Ibig sabihin, may nakasanayan tayo na pananaw na akala natin ito yung tama. Kaya lang, may mga tawag dito natin, faulty assumptions ang tawag dyan. Katulad yan. Ang nakikita lang ng dalawa mong mata, lahat ng senses mo, kamay mo, dila mo, ilong mo, tenga mo, yan lang yung totoo. Except yan, wala ka na makita. Well, ang tawag natin dyan, label natin, ay objective. Pero, hindi po yan yung objective. Yung objective po natin na sinatawag is, depende sa tawag natin dyan is instrument. May instrument po kasi tayong ginagamit. Yung 5 senses natin, instrument. So, kung iba naman yung instrument na gagamitin natin, iba rin yung makuha nating assumption. Sa ginagawa natin ito, pag restore ng or pagbuhay ulit or pag freedom ng Archangel na nag-guide na protector ng country natin. Kailang iba po yung pananaw base din sa pananaw ng angel na yan. Ibig sabihin is spirituality. Kung wala pong spirituality, iba po. Alam mo yung
dapat may monetary value, dapat may material value. Ganon yun. Okay. Hindi naman natin sinabing masama yon. Ang sinasabi natin is, hindi yon priority. Hindi yon first na reason. Hindi yon ang motive. Hindi rin yun ang intention. Okay. So ngayon, nakita mo na iba pala. So yung gagamitin mo na instrument niyan is spiritual. Ito yung challenge. Kung hindi develop yung third eye mo, hindi mo magamit yun. Yung spiritual senses mo. Sa mundo natin ngayon, ang daming nagpa-claim na pwede lang i-open yung third eye, bukas yung third eye nila. Pero, malalaman mo yan dahil sa klase ng flow ng thought nila, yung motive nila, at saka yung intention nila. Materialism yung ibig sabihin ng materialism, naka-root yan, nakaugat yan sa katawan ng tao. So, if yung gagawin niya is pang-physical, pang-material, related sa physical body, related sa self, sa ego niya, sa pride siguro, self-esteem. Hindi naman ibig sabihin na wala kang self-esteem. Ibig sabihin is ikaw yung magiging center ng universe para ikang Godhead. So, yun yung dyan, challenge. Kasi kung hindi ka makaalay sa first step niyan, hindi mo continue yung second step, which is unconditional love. Now, sa ibang mga teachings, mga spiritual teachings, spiritual knowledge, may tinatawag silang spiritual love or love. Kaya lang, pag pinag-aralan mo ng maayos, babalik din yun ulit sa katawan ng tao. That is why, yan yung reason bakit may mga taong na-frustrate, nalulungkot, na-depress, minsan nagpakamatay ang iba. Dahil, pag start nilang konting idea tungkol sa materialism at saka spirituality, punta sila sa love, babalik sila sa materialism kasi katawan ng tao yung titingnan nila. Katawan ng or gawa ng tao, gawa na kamay ng tao. Mga physical things, mga bato, kahoy, papel. Ang pinakamalala dyan yung katawan ng tao. Kaya ngayon challenge sa practice ng tantra. Kasi i-discard mo yung physical body. So ay nangyayari diyan, nagkaroon ng ng tawag nila tunnel vision. Itong taong to is siya yung daan ng Godhead para ka ma-save, para ka magkaroon ng freedom, para ka So ngayon, once na magkaroon ng shortcoming yung tao na yan or may defect yung thought niya, wala mangyari, makita mo at saka ma-frustrate ka or hindi mo makita, para kang bulag na baby. So, ang bigat ng niya. Kasi, umalis ka na sa pananaw na yan, bumalik ka ulit. So, ngayon, yung tao is naging God na. Which, pag hindi talaga develop yung intelligence ng tao, hindi niya makita yan na hindi ka pwedeng bumalik sa idea na saan ka umalis. So, ibig sabihin, pag material yan, wala yung hindi yan equal sa floating ng Godhead. Basta material. Wala. Kasi kung Christian yung orientation mo, wala namang material creation. Walang material creation. So, ibig sabihin, walang material na master,
walang material na leader, walang material na saint, walang material na scripture. Wala. Yung mga material lang para sa materialist, yan, mga worldly na tao, sa mga bulag. Ang meron is spiritual, which hindi yan binabase sa katawan ng tao. Spiritual na mga yung katawan ng mga truth na tao or saints, hindi yun based sa katawan nila. Sabi sabihin, hindi yan member ng organization, hindi yan member ng kung anong groups. Yung scripture, hindi naman yun ownership ng organization, grupo, o religion. Wala. Lahat equal yan. Wala. Para yung papel na sinulatan, pwede mong gawing upuan. Ganon siya. Pero sa mga taong bulag, bingi at saka matigas yung puso, syempre naman, papatayin kanila pag ginawa mo yan. Kasi sacred yan. Yung hindi nila alam. Matagal na sinabi ng mga taong open yung third eye or mga truthful na yung sacred spirit lang. Except sa spirit, walang sacred na bagay. So ngayon, dyan papasok yung idea na before sa love, peace of mind. Pag may ginawa kang isang bagay, meron ka bang peace of mind? Okay, ako. Katulad sa akin. Bata pa ako. So, binigyan ako ng pagkain. So, ang pagkaintindi ko, pag nabusog ako, may peace of mind ako. Susunod na araw, kakain na naman ako. So, ganon yung idea. Mag-schooling ako para magkaroon ako ng peace of mind. Wala akong problema. Pero, pag after schooling, sasakit yung ulo ko kasi maghahanap ako ng trabaho. Dami kong gagastusan. Okay. So, ganun yun, na maghahanap ako ng wife. Kasi ang pagkaintindi ko, or girlfriend, or partner, na mayroon akong peace of mind. Nung meron na ako, wala akong peace of mind. Kasi bumalik din siya ulit sa materialism. Ganun yung nature ng material world at saka materialism. That's why may sinasabi na yung peace na binibigay ng mga totoong masters. Katulad ng Master Christ. Hindi katulad sa peace ng mundo. Nawawala agad. So, kung totoo, kung mag-take ka ng spiritual practice, kung totoo man, na yung hawak mo, scripture, totoo man, na yung master yung kasama mo na totoo, or may kasama kang saint, may peace of mind ka. Pag biglang nawala yung peace of mind mo, may problema yun. Hindi yun. It's either, ikaw naman talaga, materialistic ka na bago yung pananaw mo, mali yung pagkaintindi mo ng spiritual at saka material. Tandaan mo yung material, pwede mong i-cut, pwede mong hatiin, pwede mong iba-ibahin. Yung spiritual, hindi. Hindi yun nakakat. Hindi yun iba-iba. So, pag na-encase siya, nalagay siya sa isang bagay, na-limit mo siya, material ang tawag doon. So, yung frustration ng mga iba kong nalalaman na tao is nag-take up sila ng spiritual leader, mentor, pero lalo naging frustrating yung buhay nila. Kasi nawala yung direction hanggang sa at the time of death, miserable yung buhay nila. Tandaan nyo po mga ka-listener, once nakasama mo yung spiritually advanced at saka developed na tao, hindi po yung mangyayari dahil yung level niya, iaangat ka niya sa level niya. So kung ikaw is para kang fan ng isang artista, after ng concert niya, wala na yan. Ganon yung mangyayari. So minsan nakikita natin yung reason temporarily. Pero ibig sabihin, noon sa intellectual lang na level natin inabot. Hindi natin inabot sa realized or actualized na level. So, pag hindi ganun, kaya nga may kasabihan minsan yung mga ibang mga spiritual teachers na pagtapos mo ng isa-isa ka naman, pupunta ka sa world, para kang siraulo, paikot-ikot ka. Learning.
hanap ka ng partner, parami ka ng property, parami ka ng pera. Paikot-ikot lang yung ano mo, na-frustrate ka sa isa, punta ka naman sa isa, punta ka naman sa isa, punta ka naman sa isa. Hanap ka ng mga friends mo, na-frustrate ka sa friend mo lang. Kasi wala yung spirituality. Yung foundation mo wala. Kaya hindi ka unstable yung pag-iisip, unstable yung feelings, unstable yung emotion. Ngayon, yung experience natin, nagiging collective unconscious natin yan. Ngayon, yan yung tinatawag nating dark secret. Kasi hindi natin masabi-sabi yan sa ibang tao. Hindi mo actually ma-open yan. So ngayon, nag-a-accumulate siya. Yun yung tumatali ngayon sa archangel na dapat tulong sa atin. Tinatali siya na malakas. So ngayon, taling-tali na siya. Wala siya magawa kahit konti, hindi siya maka-aid sa iyo kasi parang intermediary. Of course hindi natin kailangan yan kasi may Godhead, pero sila yung mga tinatawag nating images. Images, temporary manifestation. Ganon din yung mga yung mga mentor, spiritual master, mga coach mo, temporary images yan, pero hindi sila yung original. Okay, hindi sila yung likeness talaga. Okay. So, ganun yan. Now, pag-develop mo ng love, napakahirap. Kasi, double-minded, nagwo-waver ka sa spiritual idea, nagwo-waver ka sa material idea. So, dapat one mind. So, ngayon, nahihirapan ka. Ang mangyari dyan, mag-jump ka, palundag-lundag ka sa mga iba't ibang mga taong sinasabi lang mga holy daw sila, mga spiritual master, mga mystic mentor, o anong tawag mo dyan, or mga coach, kung ano man tawag mo dyan. So, yun yung nagiging problema ngayon dyan. Hindi ka makaalis sa first, sa second step. So, yung justice, hindi mo ma-attain. Supposed to be pag nag-take up ka ng spirituality or i-restore, kung gusto mo ma-restore yung spirituality ng country mo, dapat ma-establish yung justice. Hindi ma-establish yung justice, walang freedom. Dahil yung correct thinking at saka yung love, hindi ma-establish ng maayos. Kung baga sa ang kategory nasa patay siya. So, yung legacy natin galing sa parents, sa mother, at saka sa father, hindi na ngayon ma-establish na maayos kasi yung basic na sa atin hindi ma-establish. Yung correct thinking at saka yung No, minsan may dyan na may ba yung na-mention ko last time? Yan. Yung tungkol pala sa third eye, sinasabi ko, may mga way na ma-open yung third eye by discipline, at saka by grace na ng mystic mentor mo, which may dangerous minsan. Na hindi easy yung path kasi baka ma-mislead ka na iba yung mapuntahan mo. Minsan dahil sa sobrang develop ng past life mo, itong lifetime na to ma-open siya. Pero ito lang yung masabi ko, ulitin ko. Pag may mystic mentor ka, coach or spiritual master na hindi na open yung third eye mo ngayong lifetime, hindi mo na perfect. Be perfect. Ngayong lifetime mo, malamang hindi mo ma-open yung third eye mo ngayong lifetime. Kasi perfection yung nire-require ng now. Hindi ito material perfection. Yung material perfection, iba yon. Dami mong pera. Lahat na lang ng ideal sa material world andyan sa'yo. Yung perfection sa spiritual world, iba. Bigyan kita ng example. Yung life ni Saint Francis, Lord, make me an instrument of your peace. Wala.
Kung hindi siya binigyan ng damit, walang damit si St. Francis. Na may mga practitioner na ganun. Wala siyang underwear, ha? May mga practitioner na ganun. Sometimes yung iba, for the sake ng modesty, which kailangan yan sa isang babae, feminine energy, dapat ang lalaki mayroong ganun. Kailangan niya mag-cover din ng katawan niya. So, ganun yan. Napaka-humble. Despite the fact na kaya nilang gawin ang mga bagay na kaya gawin ng iba. Sample, may mga saintly na tao, katulad ng Six Goswami sa India, na napaka-wealthy nila, pero nag-take up sila ng renounced order of life. Ibig sabihin, halos wala silang damit, pero hindi naman walang damit, kasi yung may dito sa nila, para silang may yung parang may cover lang yung nila, yung sa waistline nila pababa, may cover, pero yung ibang parts ng katawan nila wala. Napakasimple na, sa ilalim ng kahoy puno sila natutulog. Hindi ko sinabing gawin niya yan. Ang sinasabi ko is napaka-modest ng life nila. Pero sa time nila, yun yung nakita nilang way na para hindi maapektuhan yung spiritual practice nila. Pero sa modern times ngayon, pwede namang pinaka-simple lang, pinaka-modest na kaya, yung walang extravagance na sinasabi. Okay. So, mahirap yung mga ganon, kasi ang good qualities, makikita mo lang sa taong well-oriented sa spiritual practice. Kung wala kang spiritual practice, walang good qualities at talagang. Kahit nasabihin mo pa anong bait na. Ang goodness nanggagaling lang sa Godhead, sa spirit. Outside dyan, walang freedom. Walang peace, walang love, walang exemption yan. Kiramdam mo lang yan, kasi hindi ka na-orient ng maayos. Pero kung na-orient ka ng maayos, wala. So ngayon, ito pa yung nakakatuwa. Mga mamshi, mga beses, ladies na red, mga nakikinig dyan, lalaki man o babae. Sabi daw sa Mayan calendar, nag-end na yung world natin. Akala ng iba sa sabog. Hindi. Kasi materialistic yung nakatingin dyan. Mga materialist. Kaya sabi ko, pag materialist ka, materialist yung pag-interpret mo. At magbasa ka ng scripture, makisama ka sa saint, o sa truthful na tao, makisama ka sa kasino na mystic master. Materialistic yung pananaw mo. Yung katawan niya yung tinitingnan mo. Akala mo ng master is, ito si master to, ito hindi master, mali. So, ganun yung nangyari sa Mayan calendar. Ibig sabihin ng nag-end na yung world natin. Dalawa lang yung mangyayari. Didilim yung pananaw natin sa mundo. Magiging bingi tayo, titigas yung puso natin. Or magiging victorious yung spiritual knowledge. So, dalawa lang. So, yung talk natin ito, hindi ito para sa sa mga taong materialistic. Para ito sa mga taong naniniwala sila na yung spirituality mag-end sa materialistic na thinking. That is why nung later on, nakita nyo, dumadami yung nag-channel ng information galing sa iba't ibang dimension. Mabilis siya. Pero dahil sa level ng tao, level ng interpretation, level ng klase ng mga spirits, minsan na nakikita nila hindi mataas yung mga
receiver. Hindi, hindi ma-reveal ng maayos. Meron namang iba talaga mataas talaga. Alam mo talagang matataas siya. Kasi indiscriminate siya. Unconditional. Yung iba may condition. Parang ganito yan. Kung hindi ka mag-accept ng ganitong mystic master, kung hindi ka mag-accept ng ganitong sacred scripture, kung hindi ganito klase ng mga saints yung associate mo, wala. Hindi pwede yung ganun. Ibig sabihin, yung nag-i-exist lang is yung Godhead at saka ikaw. That's why may saying sa Islam na it is between you and Godhead. Akala ng iba, yung accountability, yung responsibility sa ibang tao, hindi. It is between you and Godhead lang. Wala nang iba. So ngayon, yung tulad ako, may members ako ng family, pakikialaman ko ngayon yan. Kasi may responsibility ako. Yung hindi mo alam, material yung pananaw mo, hindi spiritual. It's between the person at sa Godhead. Yung role mo lang, kung ikaw is napaka-develop mong practitioner, isi-remind siya ng papel niya. Yung role niya is i-re-establish yung relationship niya ulit sa Godhead. Kung ano man yung events na nangyayari, hindi yun by accident. Wala accident sa mundo na to. Wala accident. Sa either ikaw, nag-make ka ng choice, finulfill ng Godhead, or old mo na vision or desire, past life, na binibigyan ng way ng Godhead na ma-fulfill. So, ganun yung nangyari. Hindi makuha. In fact, si Edgar Cayce nga, later on niya na-realize, kasi grabe yung misery nila dati, kasi may anak siya yatang lalaki na namatay, na untimely. Nalungkot yung buong family. Later on na yung na-realize, after nag-reading siya sa ibang tao, at saka later niya na yung early death pala, dahil enough na yun para ma-receive ng living entity or ng soul, yung love. Kaya kailangan niya nang umalis sa katawan, temporary lang. Kaya ibang tao hindi nila maintindihan yung ganun. Dahil napaka-materialistic nga nila. Yung starting ng card, na 12 card, ibang pananaw, hindi nila makuha. So, ganun yun. So, kung gagamit ka ng tarot card na ginagawa natin, at saka materialistic yung pananaw mo, hindi mo naintindihan, hindi talaga, ma-mislead lang yung paikot-ikot yung mangyayari sa buhay. Hindi ma-restore yung spiritual order na tinatawag. Hindi ma-restore yung tamang order. Yung archangel na nakatali, hindi yung maging free. Yun yung hindi makuha ng iba. Pero sige lang, ganun talaga. So ngayon, tama yung calculation sa Mayan calendar. Nag-end na yung world natin. Ibig sabihin, mag-start na mag-revolution yung spiritual energy. Dati, napakahirap kasi very limited yung mga masters. Ngayon, continuous yung pag-appear ng mga masters. Yung mga iba dyan, napaka-ordinary nila. Pero may certain limits sila. Kasi yung master na tinatawag, mystic master, vessel lang yung tandaan nyo. Mga ka-listener, vessel lang yung master. Hindi siya yung Godhead. Yung Godhead isa lang. Kaya nga may oneness, tauhid sa Islam. Isa lang po yung final na authority natin, yung Godhead. Kahit sino pwedeng gamitin ng Godhead, maging mystic master. Kahit sino, kahit yung bata, kahit yung baby pa. Katulad sa story ni, parang sa Quran yata, or sa hadith, si Prophet Asia, nagsalita siya. Parang ganun. Wala yung pili. So, kung discriminating ka, ibig sabihin, mapili ka, maarte ka. Gaya kailangan mo ng puti yung buhok niya, matanda pa sa'yo. Nako,
magkamali ka. Kaya nga, grabe yung teachings ng mga mystic masters, sa lahat ng any religious or spiritual man tawag mo. Napaka broad na para siyang pina-flood tayo. Pero dahil sa power ng illusion, maya, matrix, dark energy na tinatawag, nabubulag tayo. Parang may nahahalong evil na o wrong na idea. Alam mo yung master mo lang yung tama, dapat dito ka lang kuha ng instruction. Nakakatuwa yung ganun. Kasi ginawa nilang yung omnipotence ng Godhead, ginawa nilang limited lang. Kahit yung nature makaturo sa'yo, makaguide sa'yo ng spiritual practice mo. Kaya lang, yung iba hindi ganun kataas yung level nila. Para sa isang mature na spiritual practitioner, advance, walang material. Para sa isang degraded, mababa yung pananaw na tao, walang spiritual, puro material lahat. So ngayon, depende sa iyo kung saan ka pipili. So malalaman mo ngayon kung yung third eye bukas. Okay. Kaya may mga spiritual master na hindi kaaya-aya nga yung lifestyle nila. May spiritual master na prostitute. May spiritual master na drunkard. May spiritual master na sakitin. Ang dami. So, kung hindi mo yan, kung hindi ka sa level nila, maghanap ka na lang ng komportable ka. Okay. Basta tandaan mo, dahil sa sobrang taas ng level niya, magkaroon ka ng peace of mind. At sa ngayong lifetime, ma-perfect mo yung practice mo. Hindi ka na babalik. Ganun yun. Kung saan siya, doon ka. Ganun yun. Hindi yung hahatakin ka pa niya, hindi. Kung saan siya, doon ka. Kasi walang pilitan sa spiritual practice. Hindi ka pipilitin ng master mo. Susunod ka kusa sa kanya. So, kung na-perfect niya yung practice niya, perfected soul siya, magkaroon ng perfection yung practice. So, ganun yun. So, kung hindi mo ma-practice yung tumatanda ka na nararamdaman mo wala kang peace of mind, wala kang freedom, hindi mo na perfect yung spiritual practice mo, may problema yung ginagawa mo. It's either na napakatigas lang talaga ng ulo mo, ang ego mo masyadong makapal, materialistic ka. Kung hindi ka naman makapal yung ego mo, sobrang materialistic mo, or baka unfortunate, hindi ka naka-associate hindi ka nakasama sa napaka-advanced na soul na kaya kanyang i-lift sa material na pananaw mo. Kasi yung spiritual knowledge, parang kumalawak yung Pacific Ocean, mas malawak yung spiritual knowledge. Sobrang lalim niya, sobrang lawak niya. Hindi mo ma-imagine yung niya. So, ganun yun. No, yung sasabi ko lang, uulitin ko, yung temperance. Dapat yung feminine energy may temperance siya. Very modest. That's why yung representation ng feminine energy sa spiritual practice, yung mga iconography, yung mga parang babae na representation, very modest sila. Kahit na may makikita kang sexuality sa kanya, napaka-modest sila. Kasi yun yung refined, pure na representation ng energy. Although temporary siya, saka medyo materialistic yung presentation, ganun talaga yan. So, kung yun yung nakikita mo, ibig sabihin, nagmi-mirror na yung inner development. May mga taong hindi nila makita. Kaya nga yung evil na nakikita natin sa labas ng mundo, reflection yun ng evil natin sa loob. Ganon siya. So, the more na spiritual yung pananaw mo, the more na unconditional yung love mo, the more na peaceful yung life yung pananaw mo sa world, the more na hindi ka limited sa isa. Yung
pananaw mo ng spiritual master, pananaw mo ng scripture, pananaw mo ng mga saints, hindi limited sa certain na para naging naging tunnel vision ang tao. Makikita mo na. Pero hindi ibig sabihin kahit sino na lang mag-claim, yun hindi. Kasi yung spiritual intelligence develop din. Makikita mo talaga yung palpak at saka hindi. So ngayon may mga taong ganun, yung kaya nasabi, ginagamit nilang front yung spiritual practice nila. Hindi kayo mag-succeed. Dahil at that time of death, wala kayong peace of mind. Matay kayong miserable. Yun lang. So, para sa mga serious na tao, ito yung way natin. Kasi yung collective din yung energy na ginagamit ng archangel. Pag hindi ikaw, hindi ka ma-develop spiritually, hindi madadagdagan yung collective energy ng archangel na to. Binabawasan natin. Tapos na po yung old world. You have to make a choice. It's either i-restore yung spirituality o matutulog ka forever. Okay. Kaya nga, judgment yung isang pair ng energy ng babae natin. Kasi na-awaken yan. Sa judgment card, makikita mo, andun sila sa tomb actually, na bukas. Yung trumpet. Binlow yung trumpet. Ganon dapat. Yung spiritual energy, spiritual sound is dapat iyon yung mabubuhay ulit yung feminine energy. So, may sinabi niya ako tungkol sa masculine. Legacy natin sa mga mothers natin yun. So, ikaw, kung may physical mother ka, ito yung kailangan mong makita. Ito yung kailangan na mag-manifest. Lahat ng babae. Ito yung manifestation. So, kaya nga naging oppressive yung practice sa ancient times, yung covering babae. Kasi, wala na silang spirituality. Modesty yun. Covering ng, covering. Ang pag-keep ng safeguard ng spiritual knowledge. Pero wala na ngayon. Anyway, ganda naman talaga. So, it's either kasama ka sa Great Flood, second Great Flood, yung spiritual, or hindi ka kasama. Okay. So, I hope so may napulot kayo. Medyo inulit ko lang, pero sana nakuha nyo. Na kailangan na i-open siya. The more na nababawasan yung mga spiritual seeker talaga na totoo, nag-worsen yung expression sa material world. Kasi hindi malakas yung control ng parang tinatali. Dapat maputol yung tali na yun. Okay. Pero anyway, thank you sa time. I hope so may napulot kayo. Hanggang sa susunod po. Thank you.